Hindi ko po sinasabing magpa-franchise. Okay lang magpa-franchise. Pero baka pag hinintay mo makapagpa-franchise ka, bago ka magbayad ng utang, nabaon na tayo lalo sa interest ng utang natin. Okay yung long-term plan natin yan. Franchising and pagpapa-branch throughout the or nationwide. Okay yan. Pero medyo matagal yan para makabayad tayo ng utang. Gilibers, paano nga ba tayo makabayad ng utang, makapag-ipon habang nagninegosyo? Di ba marami sa atin, nagnegosyo tayo kasi ang reason natin is para magkaroon ng kita, para sa pamilya natin, makapagpaaral ng anak, makapagpagawa ng bahay, magawa natin gusto natin. Marami tayong reasons. Pero may mga tao na ang reason nila, kaya sila magninegosyo para makabayad ng utang at makapag-ipon. Tanong, posible ba yon? O paano natin gagawin ng mas mabilis? Eto linawin ko lang. Wala pong shortcut. Wala talagang shortcut. Okay? Kailangan pagdaanan natin yung as a startup, hindi muna tayo kumikita. Then, after mga few months, dun pa lang tayo kumikita. Tapos, medyo tataas ang sales natin. Bababa, tataas. So, maraming pagdadaanan ng negosyo natin. Pero, pagka meron kang malalim na dahilan, hindi ka susuko sa pagninegosyo mo. Kaya marami nag-give up sa pagninegosyo kasi yung why nila, yung purpose nila masyadong mababaw. Para lang makapag-travel, kasi gusto ko lang tong negosyo na to. Hindi po yun. Dapat malalim ang reason mo. At isa sa pinakamalalim na reasons is makabayad ako ng utang at makaipon. So, ano nga bang gagawin natin? Ganito po. So, hatiin natin sa dalawa. One, paano natin hatiin ang ating business income? And paano natin ipupush ang ating business para madagdagan ang income natin? So, tinan natin First muna, saan nga ba dapat magpunta ang income natin? Magre-restructure tayo. Sa lahat ng mga ang reason bakit nagnegosyo ay para may pambayad ng utang at makaipon, restructure natin ang source of income natin. So, meron ka na ngayong 4 na purpose. So, first natin is to back to business. Okay? Kailangan at least 50% ng income mo babalik sa negosyo. Hindi lahat pinambabayad ng utang. Hindi lahat iniipon. Tandaan natin yan. Ibalik natin ang 50% sa ating negosyo. And of course, another percentage is your family expenses. Kailangan ma-provide din ang pangailangan ng pamilya natin. Kung hindi rin lang natin na-provide, kahit pagkain ng pamilya natin, pambayad ng kuryente natin, tubig natin, from our business income, nawawala ng purpose ang pagninegosyo natin. And third, of course, to pay debt and to save. So, ito na ngayon ang framework. So, ito na ngayon ang the purpose of your business. Ang business income mo, mapupunta sa negosyo mo, back to your business, at least 50%. And of course, sa family mo, pagbayad ng utang, and you have to save money. Alright? No, madaling tingnan. Pero paano nga ba natin gagawin yon? Kung yung kinikita mo ngayon, kinikita ng negosyo mo ngayon, ay dito pa lang ubos na, pambayad pa lang ng employees, pambayad pa lang ng bills, o pambayad pa lang ng expenses ng family mo. Paano gagawin natin? Ito po. Ang solution po dyan is to expand your business. Now, paano natin expand ang business natin para mag-increase ang income natin? Pero bago yan, magkape muna tayo. Kape po tayo. By the way, sa lahat ng mga gusto magpa-coach Kedok sa business, we will discuss your business model, your distribution channel. PM lang kayo sa personal FB ni Doc. Yan po nga personal FB. PM ka lang po dyan para ako ang sasagot sa'yo, tatawagan kita. Alright? Sa lahat ng mga gusto magpa-coach. Okay, eto ang gagawin natin. So, that's your blueprint. Yun ang blueprint ng business income mo. Kailangan magawa mo. Blueprint of my business income. Nakalagay yan sa room mo. Nakalagay yan sa roadbook mo. So, you have to expand your business to expand your business income. Bago tumaas ang business income mo, mag-expand ka muna ng business mo. Paano nga ba natin expand ang business natin? In simple ways muna. Magsimula muna tayo sa simple. Hindi ko po sinasabing magpa-franchise. Okay lang magpa-franchise. Pero baka pag hinintay mo makapagpa-franchise ka, bago ka magbayad ng utang, nabaon na tayo lalo sa interest ng utang natin. Okay yung long-term plan natin yan. Franchising and pagpapa-branch throughout the or nationwide. Okay yan. Pero
medyo matagal yan para makabayad tayo ng utang. Okay? So, tingnan natin first, to expand your business is first, as simple as add one product. One line of product. Mag-add ka ng isang product. For example, meron kang coffee shop. Pwede kang mag-add yan ng meal. So, pwede kang mag-add ng snacks na ganito. For example, magdagdag ka ng french fries. Magdagdag ka ng hamburger o magdagdag ka ng pansit. One product. What is the reason? Para yung kikitain mo sa one product na yan, pwede mong unti-unti pambayad ng utang. O kung meron ka naman simple na lang na negosyo, meron kang sari-sari store, simple negosyo, sari-sari store, pwede kang magtinda ng frozen products. Yung kikitain mo sa frozen products na yan, yan ang pambabayad mo sa utang mo. Okay? For example, magtitinda ka ng yellow or ice candy. At yung kikitain mo dyan, yan ang pang-i-invest mo o yung pang-iipon mo. Meron po ako mga members sa IMG Rockstar community natin. May mga sari-sari store. Alam nyo, meron silang tinda na extra. Yung kikitain nila doon, kinikita nila, yun yung pinang-mutual fund nila. Diba? Simple lang, diba? So, ibig sabihin, nasasabay po ang pagninegosyo at pagpapalago ng negosyo sa pagbabayad ng utang at pag-ipon. So, para sa amin, dito po sa ating community, dito po sa Business Rockstar, no? Aside from, ito po, meron tayong business, of course, yung ating IMG Rockstar community, kumikita din tayo sa YouTube channel natin. Not that much, pero kumikita din tayo. Thank you YouTube and thank you Facebook. Kaya subscribe na kayo sa aking mga Facebook, sa aking FB pages. Marami tayong page, no? And of course, meron din tayong coaching. So, nagdagdag tayo ng coaching. Ang coaching natin, bukod sa nakakatulong na tayo sa mga business owners, yung income natin dyan, idinadagdag natin sa ating investment. So, pwede kang magdagdag ng ganun kung ano man ang services na ginagawa mo o ano man ang negosyo mo. Second, pwede tayong mag-add ng location. For example, meron ka na dyan sa inyong municipality. Kumikita naman siya. Alam mo na kung paano patakbuhin ang iyong negosyo. So, pwede kang maglagay dun sa kabilang barangay. Halimbawa, nasa food cart ka. Malit muna tayo. Malit na business. Nasa food cart. May food cart ka. So, bumibenta siya dyan sa, dito halimbawa, Hermosa. E then, maglagay ka sa Urani o dyan sa Palian. Pumunta ka dito sa isang barangay ng isang cart, ng isang pwesto. One location. At yung kinikita dun sa location na yon ay yung pambabayad mo ng existing loan mo. At yung kinikita niya sa kabila, yung isang location ng food cart mo, yun yung pang-mutual fund mo, pang-iipon mo, pang-Kaiser mo. Para may Kaiser ka. Sa lahat ng mga negosyante, kailangan may Kaiser ka. Kasi para meron kang healthcare. Minsan tayo mismo, di natin pinoprotektahan sarili natin eh. Diba? May healthcare ka, protect yourself, meron kang life insurance, may investment ka na din. O wala kang problemahin, 3-in-1 na siya eh. Sa lahat ng mga may negosyo, dapat meron tayong Kaiser. I-Kaiser mo na yan. PM ka na sa personal FB nito. Okay, number 3 na pwede natin gawin para madagdagan yung income natin is add sales team. Magdagdag ka ng sales team. Sa bawat dagdag mo ng sales team, yung kita nun, again, pambayad mo ng utang. For example, nasa Metro Manila ka, meron kang mga binebentang products. Pwede kang bumuo ng sales team mo sa Tarlac, Pampanga, Bataan. Sa South naman, sa Cavite, Laguna. So, lahat ng kikitain ng mga per area na yan, per province na yan, nakakadagdag sa iyong income, pambayad ng utang, pang-ipon. Diba? Ganun siya kasimple. Alright? Alam ko, it's not easy, but it's simple. Magkaiba po yan easy, simple. Pag sinabi natin simple, may pattern. Sunod-sunod. Step 1, step 2, step 3. Okay? Pero hindi siya siyempre madali kasi you have to create your team, you have to train your team, it takes time, trial and error, may mga ganun tayo sa negosyo. Pero at least meron tayong ginagawang paraan. And last, ito po, have additional hours of operations. For example, meron kang resto or meron kang karinderya, magdagdag ka ng 2 hours operations. Yung kikitain mong extra 500 doon from that operations, pwede mo ipambayad ng utang. Okay? So, deliver sa atin po lahat na nakabaon ngayon sa utang, walang naiipon, pero may negosyo. Unang-una, magpasalamat tayo sa Panginoon kasi meron tayong negosyo. Meron tayong source of income. Ngayon, nasa sa atin ng strategy. Paano natin gagamitin yan para magkabayad tayo ng utang at makapag-ipon tayo. Okay? Let's go, let's go. Sa lahat gusto magpa-coach kay Doc, PM lang kayo again sa personal FB ni Doc. Pwede mo online
or face-to-face. Thank you so much. Let's go, let's go. And of course, you can join our community, Rockstar Entrepreneur Community. PM lang kayo. Let's go. Kape po tayo, kape po.